Atomic Habits by James Clear. Panimula, naranasan mo na bang parang lumulutang ka lang sa buhay, pero hindi naman talaga natutupad ang tao na gusto mong maging? Karaniwan itong nangyayari tuwing bagong taon, iniisip mo ang lahat ng masasamang gawin na gusto mong baguhin at ang mabubuting gawin na sisimulan mo. Sinasabi mo sa iyong sarili, ngayon, magiging iba na ako. Sa pagkakataong ito, talagang gagawin ko ang mga sinabi kong gagawin ko. Ngunit hindi nagtatagal, bumabalik ka lang kung saan ka nagsimula, at hindi ka pa rin lumalapit sa iyong pinapangarap na sarili. Kaya ang tanong, paano magiging totoo ang pagbabagong gusto mo? Paano mo tuluyang matatalikuran ang masasamang gawi at mas mapapadali at maisasagawa ng kusa ang mabubuting gawi? Ang Atomic Habits ni James Clear ay nagbibigay sagot sa lahat ng tanong na ito. Sa buod na ito, susuriin natin ng detalyado ang aklat at tatalakayin ng mahahalagang paksa tulad ng habit loops, ang paulit-ulit na gawi. Dopamine spikes, pagtaas ng dopamine na nagpapalakas ng motibasyon. Pag-aayos ng iyong kapaligiran para mas madaling baguhin ang gawi. At marami pang iba, siguraduhin mong tapusin ang buod na ito, dahil sa dulo, pagsasamahin natin ang lahat ng natutunan natin at ibabahagi ko ang aking personal na karanasan sa paggamit ng mga aral sa aklat na ito. Umaasa akong ma-inspire kang basahin mismo ang aklat dahil karapat-dapat itong mapabilang sa iyong koleksyon. Kung gusto mong mapakinggan ang buong nilalaman ng librong ito, para sa mga gustong maranasan at maunawaan ng mas malalim ang buong aklat, bisitahin lang ang playlist ng ating channel, at hanapin lang ang Atomic Habit by James Clear. Simulan na natin. Ang epekto ng maliit na pagbabago. Isipin mong may eroplanong lilipad mula New York patungong Los Angeles. Ngunit bago ito lumipad, ini-adjust mo ito ng bahagya ng 3 degrees o halos 80 inches. Kapag itinuloy nito ang paglipad sa diretsyong linya, sa halip na sa Los Angeles, mapupunta ito sa Tijuana, Mexico. Ganyan din ang epekto ng ating maliliit na gawi sa ating buhay. Ang maliliit na pagbabagong ginagawa natin ngayon ay maaaring magdala sa atin sa isang ganap na magkaibang destinasyon sa hinaharap. Sa una, halos hindi mo ito mapapansin, pero paglipas ng maraming taon, doon mo lang makikita ang laki ng epekto nito. Ikaw ay produkto ng iyong mga gawi. Ang lakas ng Atomic Habits. Ang maliit na pagbabago sa iyong pang-araw-araw na gawi ay maaaring humubog sa isang ganap na naiibang kinabukasan. Maliit na pagbabago versus malaking hakbang. Kadalasan, iniisip natin na ang tagumpay ay nakasalalay sa malalaking pagbabago. Akala natin, kailangan natin ng malaking hakbang upang magkaroon ng malaking resulta. Pero ang totoo, ang tila hindi mahalatang maliliit na pagbabago ang nagdadala ng pinaka-hindi kapani-paniwalang tagumpay. Tingnan natin ang matematika. Kung uunlad ka ng 1% araw-araw sa loob ng isang taon, magiging 38 beses kang mas mahusay kaysa dati. Ngunit kung pababayaan mo ang sarili mo ng 1% araw-araw, halos wala na ang progreso mo sa isang taon. Ang mga gawi ay maaaring magpatong-patong sa dalawang paraan. Maaaring magpalala ng stress at negatibong pag-iisip. O kaya ay magdulot ng mas maraming kaalaman, kasanayan, at mas magandang relasyon. Ang tagumpay ay produkto ng pang-araw-araw na gawi, hindi ng isang beses na malaking pagbabago. Ang katotohanan tungkol sa pag-unlad. Kapag sinimulan natin ang isang bagong gawain, inaasahan nating magiging diretsyong pataas ang ating progreso. Pero sa realidad, may lambak ng kabiguan, o Valley of Disappointment. Ito ang panahong nag-effort ka ng husto, pero halos wala kang nakikitang resulta. Dito maraming sumusuko, at bumabalik sa dati nilang gawi. Ngunit tandaan, ang pinakamalalaking gantimpala ng anumang proseso ng pagpapabuti ay natatamo sa huli. Kaya kailangan mo ng tiyaga. Layunin versus sistema. Kalimutan mo ang mga layunin, mag-focus ka sa sistema. Ang layunin ay ang resulta na gusto mong makuha. Ang sistema ay ang proseso na humahantong sa resulta. Halimbawa, kung gusto mong maging mas malusog, ang pagkain ng masustansya at regular na pag-eehersisyo ang sistema mo, hindi lang basta ang layunin mo na pumayat. Bakit hindi sapat ang pagsandal sa mga layunin? Pareho lang ng layunin, ang matagumpay, at ang hindi matagumpay na tao. Ibig sabihin, hindi ang layunin ang nagpapalakas ng isang tao, kundi ang proseso niya. Kapag natapos mo na ang isang layunin, ano na ang susunod? Halimbawa, kung ang layunin mo ay tumakbo sa isang marathon at natapos mo ito, wala ka ng dahilan para ipagpatuloy ang pagtakbo. Nagbibigay ito ng all or nothing mindset. Kung hindi mo naabot ang layunin mo, iisipin mong bigo ka na, kahit na may nagawa kang progreso. Ang mga layunin ay nagbibigay ng direksyon, ngunit ang mga sistema ang tunay na nagpapagalaw sa iyo patungo sa tagumpay.
Conclusion. Ang Atomic Habits ay nagtuturo sa atin na ang maliliit na pagbabago ay maaaring magdala sa napakalaking resulta. Ang susi ay hindi sa pagtutok sa layunin kundi sa pagtatayo ng tamang sistema upang masiguradong patuloy kang gumagawa ng tamang mga hakbang araw-araw. Kung gusto mong baguhin ang iyong buhay, hindi mo kailangang magsimula ng malaki. Magsimula ka lang sa maliit, pero gawin mo ito araw-araw. Isang sistema ng Atomic Habits. Ang problema sa pagbabago ng iyong mga gawi ay hindi ikaw. Ang dahilan kung bakit paulit-ulit mong ginagawa ang parehong masamang gawi ay hindi dahil hindi mo gustong magbago, kundi dahil mali ang sistemang ginagamit mo para sa pagbabago. Ang Atomic Habits ay maliliit na gawain at kilos na unti-unting naiipon upang makabuo ng positibong resulta sa paglipas ng panahon. Mas madalas na nabibigyan ng pansin ang malalaking tagumpay kaysa sa maliliit na pagbabago. Ngunit ang pinakamahalaga ay ang mga maliliit na desisyon at aksyon na ginagawa natin araw-araw. Kung paanong ang mga atom ang bumubuo ng mga molecule, ang Atomic Habits ang bumubuo ng kamanghamanghang mga resulta. 3 antas ng pagbabago ng pag-uugali. 1. Pagbabago ng resulta, o outcomes. Ito ang pinakaibabaw na layer, ang gusto mong makuha. Halimbawa, magpapayat, magsulat ng libro, manalo sa isang kompetisyon. 2. Pagbabago ng proseso, o processes. Ito ang mga aksyon na ginagawa mo para makamit ang isang resulta. Halimbawa, bagong workout routine, araw-araw na pagbabasa, pagsasanay sa pagsulat. 3. Pagbabago ng pagkakakilanlan, o identity. Ito ang pinakamalalim na antas, kung sino ka bilang isang tao at ano ang pinaniniwalaan mo. Halimbawa, ako ay isang malusog na tao. Ako ay isang manunulat. Ako ay isang leader. Ang sikreto sa pangmatagalang pagbabago ay ang pagtutok sa iyong identity, hindi lang sa iyong layunin. Ang layunin ay hindi matutong tumugtog ng gitara, kundi maging isang musikero. Ang layunin ay hindi tapusin ang isang marathon, kundi maging isang runner. Kapag isinama mo ang isang positibong gawi sa iyong pagkakakilanlan, magiging natural na bahagi ito ng iyong buhay. Ako ay isang atleta, mas madali kang mag-eehersisyo. Ako ay isang programmer, mas madali kang magsusulat ng code. Ako ay isang leader, mas madali mong pamumunuan ang iyong team. Ang habit loop. Ang isang gawi ay nabubuo kapag inuulit ito ng ilang beses hanggang maging automatiko. Lahat tayo ay nais na masolusyonan ang mga problema natin sa pinakamadaling paraan. Ang habit loop ay isang tuloy-tuloy na proseso ng feedback. Cue, o palatandaan, nagbibigay ng senyales para sa isang gawi. Cravings, o pagnanais, ang dahilan kung bakit mo ito ginagawa. Response, o aksyon, ang mismong kilos o gawi. Reward, o gantimpala, ang benepisyo na nagpapalakas ng gawi. Halimbawa, cue, tumunog ang phone mo. Cravings, gusto mong malaman kung sino ang nag-message. Response, kinuha mo ang phone mo. Reward, nalaman mo kung sino ang nag-message. Dahil sa gantimpalang ito, mauulit ang cycle, at ang pag-check ng phone ay magiging automatikong gawi. Isa pang halimbawa, cue, nawalan ka ng ideya habang nagtatrabaho. Cravings, gusto mong maibsan ang frustration. Response, binuksan mo ang social media. Reward, sandaling nawala ang frustration mo. Sa paglipas ng panahon, ang social media ay nagiging automatikong tugon, tuwing nawawalan ka ng ideya sa trabaho. At kung hindi mo ito babantayan, magiging cue na rin ang social media para buksan ang YouTube, Instagram, at iba pa, hanggang sa masayang ang 20 minuto mo nang hindi mo namamalayan. Ano ang natutunan natin? Kapag inuulit natin ang isang habit loop, mas lumalakas ito. Ang mga cue ay maaaring kahit ano, amoy, tunog, tao, lugar, o kahit pakiramdam. Mahalagang tukuyin ang mga cue na nagpapasimula ng iyong mabuti o masamang gawi. Paano gamitin ang habit loop para sa iyo? Sa susunod na bahagi ng aklat, ipinapakita ang 4 na batas ng Atomic Habits upang matutunan kung paano lumikha ng mabubuting gawi. Alisin ang masasamang gawi. Handa ka na bang matutunan ang 4 na batas ng habit formation? Unang batas, gawin itong halata, make it obvious. 1. Magkaroon ng kamalayan sa iyong mga gawi. Marami sa ating mga gawi ay napaka-automatiko na hindi natin namamalayan na ginagawa natin ito. Bago mo mabago ang isang gawi, dapat mo munang malaman at kilalanin ito. Habit Scorecard. Isa sa mga pinakamabisang paraan upang magkaroon ng kamalayan sa iyong gawi ay ang paggawa ng Habit Scorecard. Isulat ang lahat ng ginagawa mo mula paggising hanggang bago matulog. Lagyan ng marka ang bawat gawi. Positibo, nakakatulong sa taong gusto mong maging. Negatibo, humahadlang sa iyong paglago.
Neutral, wala masyadong epekto. Sa yugtong ito, hindi mo pa kailangang baguhin ang anumang gawi. Ang layunin lang ay obserbahan ang tunay na nangyayari sa iyong pang-araw-araw na buhay. Sinabi ni Carl Jung, hanggat hindi mo ginagawa ang hindi malay na gawi bilang isang malay na desisyon, ito ang siyang magdidikta ng iyong buhay at tatawagin mo itong kapalaran. 2. Iwasan ang malabong layunin, be specific. Isa sa mga dahilan kung bakit hindi tayo nakakapanatili ng mabuting gawi ay hindi dahil sa kakulangan ng motibasyon, kundi dahil sa kakulangan ng linaw. Halimbawa ng hindi mabisang layunin. Balang araw, magpapapayat ako. Gusto kong magbasa ng mas madalas. Halimbawa ng mabisang layunin. Araw-araw, magbabasa ako ng libro ng 15 minuto tuwing 6 AM sa aking kwarto. Tuwing umaga, mag-stretch ako ng 5 minuto pagkatapos kong magsipilyo. Ang pagiging malinaw sa oras, lokasyon, at eksaktong gagawin ay nagpapataas ng tsansang magawa mo ang iyong habit. Narito ang formula. Gagawin ko ang, ilagay ang gawi, sa oras, ilagay ang eksaktong oras, sa lokasyon, ilagay ang lugar. 3. Pagsasama ng bagong gawi sa lumang gawi, habit stacking. Isa pang epektibong paraan upang mas mapadali ang pagsasanay ng bagong gawi ay ang pagsasama nito sa isang nakasanayang gawi. Formula. Pagkatapos kong kasalukuyang gawi, gagawin ko ang bagong gawi. Halimbawa, pagkatapos kong magsipilyo, mag-stretch ako ng 5 minuto. Pagkatapos kong magtimpla ng kape, magbabasa ako ng isang pahina ng libro. Pagkatapos kong magtanggal ng sapatos ko pagdating sa bahay, magpapalit ako ng workout attire. Sa paglipas ng panahon, mabubuo ang isang chain of habits na mas madaling sundan at panatilihin. 4. Gamitin ang iyong kapaligiran bilang gabay. Sinasabi ni James Clear na masyadong pinahahalagahan ang motibasyon. Ang tunay na susi sa pagbabago ay ang pagdidisenyo ng iyong kapaligiran upang suportahan ang iyong mabubuting gawi. Halimbawa ng paggamit ng kapaligiran. Kung gusto mong uminom ng mas maraming tubig, maglagay ng bote ng tubig sa mga lugar na madaling makita. Kung gusto mong magbasa, ilagay ang libro sa ibabaw ng unan mo bago matulog. Kung gusto mong matuto ng gitara, huwag itago ito sa aparador. Ilagay ito sa isang lugar na madaling makita. Ang ating kapaligiran ang hindi nakikitang kamay, na humuhubog sa ating kilos. 5. Ang kapaligiran ng iyong palatandaan, context is the cue. Hindi ang mga bagay sa ating kapaligiran ang nagdidikta ng ating gawi, kundi ang relasyon natin sa mga ito. Halimbawa, ang sofa sa sala ay maaaring isang lugar ng pagbabasa para sa isang tao, ngunit isang lugar ng panunood ng Netflix at pagkain ng junk food para sa iba. Ang isang mesa ay maaaring lugar ng trabaho para sa isa, ngunit isang lugar ng paglalaro para sa iba. Para mas mapadali ang pagsunod sa mabuting gawi, gawing hiwalay ang bawat espasyo para sa tiyak na layunin. Gamitin ang prinsipyo ng isang lugar, isang gamit. Ang kama ay para sa pagtulog, hindi para sa panunood ng TV. Ang mesa sa opisina ay para sa trabaho, hindi para sa pagkain. Ang isang partikular na upuan ay para sa pagbabasa, hindi para sa paglalaro ng cellphone. 6. Paano alisin ang masasamang gawi? Gawing di nakikita ang tukso. Mahirap umasa sa self-control ng pangmatagalan. Ang mas mabisang paraan upang alisin ang masamang gawi ay tanggalin ang tukso mula sa iyong kapaligiran. Halimbawa, kung gusto mong bawasan ang paggamit ng cellphone habang nagtatrabaho, ilagay ito sa ibang kwarto. Kung gusto mong kumain ng masustansya, itago ang junk food o huwag nang bumili nito. Kung gusto mong bawasan ang panunood ng TV, alisin ang remote sa tabi ng kama. Ang pinakamadaling paraan upang maiwasan ang isang masamang gawi ay gawing mahirap itong gawin. Conclusion. Paano gamitin ang batas na ito? Gumawa ng habit scorecard upang matukoy ang iyong kasalukuyang gawi. Gawing malinaw at tiyak ang iyong layunin gamit ang formula, gagawin ko ang gawi sa oras, ilagay ang oras sa lokasyon, ilagay ang lugar. I-apply ang habit stacking. Pagkatapos kong kasalukuyang gawi, gagawin ko ang bagong gawi. Baguhin ang iyong kapaligiran upang suportahan ang iyong mabubuting gawi. Tanggalin ang tukso sa iyong paligid upang maiwasan ang masasamang gawi. Gamitin ang unang batas upang gawing mas obvious at madaling sundan ang iyong mabubuting gawi. Ikalawang batas, gawin itong kaaya-aya, make it attractive. Bakit mas malaki ang tsansa nating ulitin ang masarap gawin? Kapag alam nating may gantimpala sa dulo, mas malamang na gawin natin ang isang bagay. Ang mas nakakaakit na gawi ay mas malamang na ulitin hanggang sa ito ay maging automatikong habit. Dahil dito,
ang unang hakbang sa pagbuo ng mabuting gawi ay gawing mas kaakit-akit ito. Dopamine at feedback loops. Ang dopamine ay isang hormone at neurotransmitter na nakakaapekto sa ating motibasyon, memorya, at pagkatuto. Mas mataas ang ating pagganyak na kumilos kapag tumataas ang ating dopamine levels. Ayon sa pananaliksik, ang dopamine ay hindi lamang tungkol sa kasiyahan, kundi sa inaasahang gantimpala. Ang pagnanasa, o cravings, ang nagpapakilos sa atin, hindi lang ang mismong gantimpala. Halimbawa, mga sugarol, tumataas ang dopamine bago sila tumaya, hindi pagkatapos nilang manalo. Mga adik sa social media, mas tumataas ang dopamine bago tingnan ng cellphone, hindi pagkatapos makakita ng post. Pagkain ng junk food, ang pagtingin pa lang sa paboritong pagkain ay nagpapataas na ng dopamine. Ang mismong pag-asam sa gantimpala, hindi lang ang aktwal na pagtanggap nito, ang nagtutulak sa atin upang kumilos. Dahil dito, kung gusto mong gawing mas madali ang mabuting gawi, gawin mong kaakit-akit ito. Pagsasama ng gusto at kailangan, temptation bundling. Isa sa pinakamabisang paraan upang gawing mas nakakaengganyo ang isang gawi ay ang temptation bundling. Ano ito? Pagsasama ng isang bagay na kailangan mong gawin sa isang bagay na gusto mong gawin. Halimbawa, habang nag-eehersisyo ako, makikinig ako ng paborito kong podcast. Habang nag-aaral ako, iinom ako ng paborito kong kape. Habang naglilinis ako ng bahay, makikinig ako ng Tagalog audiobook sa BookTag.ph. Ito ay nakabase sa Premax Principle. Mas malamang mong gawin ang isang hindi kaakit-akit na bagay kung ito ay konektado sa isang bagay na gusto mong gawin. Sa madaling sabi, ginagamit mo ang isang masayang aktibidad upang palakasin ang isang bagong gawi. Impluwensya ng grupo, group influence. Tanong, bakit mas madali ang isang gawi kapag ginagawa ito ng ibang tao? Dahil likas sa atin ang gustong tanggapin at gayahin ang mga taong malapit sa atin. Halimbawa, gusto mong maging malusog, makisama sa mga taong mahilig sa ehersisyo. Gusto mong magbasa ng mas madalas, sumali sa isang book club, o makinig ka na lang sa BookTag.ph. Gusto mong maging mas produktibo, makisalamuha sa mga taong masipag at goal-oriented. Lagi nating iniisip, ano ang iisipin ng iba sa akin? At binabago natin ang ating kilos batay sa sagot. Paano ito gamitin? Hanapin ang isang grupo kung saan normal ang habit na gusto mong buuin. Kapag ang isang gawi ay bahagi ng kultura ng isang grupo, mas nagiging madali itong sundan. Ano ang tunay na dahilan ng ating mga pagnanasa, primal motivators? Sa araw-araw nating buhay, hindi natin sinasabi, gusto kong kumain ng pizza para mabuhay. Gusto kong mag-scroll sa Instagram para sa social connection. Pero sa mas malalim na antas, lahat ng ating gawi ay nakaangkla sa mas sinaunang motibasyon. Mga halimbawa ng primal motivators. Pag-iipon ng enerhiya, kaya tayo naaakit sa madaling makuha at masarap na pagkain. Paghahanap ng pagkain at tubig, kaya tayo madalas kumakain kahit hindi gutom. Pakikipag-ugnayan sa iba, kaya tayo adik sa social media. Paghahanap ng pagmamahal, kaya tayo gumagamit ng dating apps. Paghanap ng kasiguraduhan, kaya tayo palaging nag-Google. Paghahanap ng respeto at status, kaya tayo nagpo-post sa Instagram. Ang ating mga gawi ngayon ay modernong bersyon ng sinaunang pangangailangan ng tao. Ang iyong mga gawi ay makabagong solusyon sa sinaunang pagnanasa. Paano gawing mas kaakit-akit ang mahihirap na gawi? Pwede mong sanayin ang iyong utak na mas gustuhin ang mga mahihirap na gawi kung matutunan mong iugnay ito sa positibong karanasan. Halimbawa ng reframing, pagpapalit ng perspektibo. Nakakapagod ang pag-eehersisyo. Ang pag-eehersisyo ay nagpapalakas ng aking katawan at nagpapahaba ng buhay ko. Sayang ang oras sa paglilinis ng bahay. Ang malinis na bahay ay nagdudulot ng mas payapang isipan. Mahirap mag-ipon ng pera. Ang pag-iipon ay daan patungo sa kalayaan. Bakit ito epektibo? Ang maliit na pagbabago sa pananaw ay maaaring lubos na makabago sa ating pakiramdam tungkol sa isang gawi. Paano hihinto sa masasamang gawi? Kung gusto mong alisin ang isang masamang gawi, gamitin ang parehong prinsipyo pero baligtarin ang epekto. Gawin itong hindi kaakit-akit. Itampok ang negatibong epekto ng masamang gawi. Halimbawa, gusto mong tumigil sa paninigarilyo. Ang paninigarilyo ay nagpapaitim ng ngipin at nagpapabaho ng hininga. Ang bawat sigarilyo ay nagdadagdag ng panganib sa kanser. Gusto mong bawasan ang junk food. Ang sobrang pagkain ng matatamis ay nagpapataas ng risk ng diabetes. Ang fast food ay hindi tunay na pagkain, ito ay peke at puno ng kemikal.
Gawing hindi kaakit-akit ang masamang gawi upang mas madaling talikuran ito. Conclusion. Paano gamitin ang batas na ito? Gamitin ang temptation bundling, pagsama ng gusto at kailangan. Sumali sa isang grupo kung saan normal ang habit na gusto mong buuin. Baguhin ang pananaw mo sa mahihirap na gawi upang gawing mas kaakit-akit ito. Gawing hindi kaakit-akit ang masamang gawi upang mas madaling talikuran ito. Ang sikreto sa pangmatagalang pagbabago ay gawing mas kaakit-akit ang mabuting gawi at hindi kaakit-akit ang masama. Ikatlong batas. Gawin itong madali. Make it easy. Gaano katagal bago mabuo ang isang bagong gawi? May kasabihan na, a habit takes 21 days to form, ngunit ito ay isang alamat lamang. Ang tunay na batayan ng habit formation ay hindi sa dami ng araw, kundi sa dami ng beses mong inuulit ito. Paano ito gumagana? Habang inuulit mo ang isang gawi, mas nagiging automatiko ito. Tuwing ginagawa mo ito, binabago ng iyong utak ang mga neural circuits upang gawing mas madali ang proseso. Ang sikreto sa pagbubuo ng gawi ay hindi oras, kundi sa dami ng pagsasanay, o repetitions. Ang batas ng pinakamaliit na pagsisikap, law of least effort. Mas maraming enerhiya ang kailangan, mas malamang na hindi mo ito gagawin. Halimbawa, mas madaling magbasa ng isang pahina ng libro kaysa tapusin ang isang buong kabanata. Mas madaling gawin ang 5 push-ups kaysa isang buong workout session. Mas madaling magsulat ng isang pangungusap kaysa isang buong journal entry. Ang layunin ay gawing mas madali ang mabubuting gawi at gawing mas mahirap ang masasamang gawi. Paano bawasan ang hadlang sa mabuting gawi? Gawing mas maginhawa ang tamang gawi. Kung gusto mong magpunta sa gym, maghanap ng pinakamalapit na gym, o nadadaanan mo papunta sa trabaho. Kung gusto mong kumain ng masustansya, ihanda ang mga sangkap sa gabi pa lang. Kung gusto mong magbasa, ilagay ang libro sa tabi ng unan mo bago matulog. Gawing mas mahirap ang masamang gawi. Kung gusto mong bawasan ang panunood ng TV, alisin ang remote at ilagay ito sa isang mahirap abutin na lugar. Kung gusto mong umiwas sa impulsive shopping, iwanan ang credit card sa kotse. Kung gusto mong bawasan ang paggamit ng social media, mag-log out pagkatapos gamitin ang apps. Gawing mas madali ang tamang gawi at gawing mas mahirap ang maling gawi. Ihanda ang kapaligiran para maging madali ang gawi. Halimbawa, gusto mong mag-ehersisyo, ilagay ang workout clothes malapit sa kama bago matulog. Gusto mong kumain ng masustansya, ihanda ang pagkain ng maaga upang wala kang dahilan para bumili ng fast food. Gusto mong maging mas produktibo, linisin ang workspace mo upang maiwasan ang distractions. Kapag handa na ang kapaligiran mo, mas madali kang kikilos ng hindi na nag-iisip pa. Ang batas ng 2 minuto, the 2-minute rule. Ano ito? Gawing mas maliit at mas madali ang bagong gawi upang maiwasan ang katamaran o procrastination. Halimbawa, mag-eehersisyo ako ng 1 oras araw-araw. Magsusuot ako ng sapatos pang ehersisyo at mag-stretch ng 2 minuto. Magbabasa ako ng 30 minuto. Magbabasa ako ng 1 pahina. Magsusulat ako ng 1 kabanata ng libro. Magsusulat ako ng 1 pangungusap. Ang layunin ay hindi agad gawin ang buong habit, kundi sanayin ang sarili mong simulan ito. Kapag na-master mo na ang 2-minute version, unti-unti mong pwedeng palakihin ito. Paano pigilan ang masasamang gawi? Gawing mas mahirap gawin ang masasamang gawi sa pamamagitan ng pagdaragdag ng hadlang o friction. Halimbawa, kung gusto mong bawasan ang panunood ng TV, i-unplug ito pagkatapos gamitin at ilagay ang remote sa ibang kwarto. Kung gusto mong bawasan ang pagkain ng junk food, huwag bumili nito o itago ito sa isang mahirap abutin na lugar. Kung gusto mong bawasan ang social media, ay delete ang app sa phone at gamitin lang ito sa laptop. Ang mas maraming hakbang na kailangan mong gawin para sa isang masamang gawi, mas malamang na hindi mo ito gawin. Conclusion. Paano gamitin ang batas na ito? Gawing mas madali ang mabubuting gawi sa pamamagitan ng pagbawas ng hadlang. Gawing mas mahirap ang masasamang gawi sa pamamagitan ng pagdaragdag ng hadlang. Gamitin ang 2-minute rule upang masimulan ang bagong habit. Ihanda ang iyong kapaligiran upang suportahan ang iyong mabuting gawi. Ang sikreto sa pagiging consistent ay gawing mas madali ang tamang desisyon at gawing mas mahirap ang maling desisyon. Ika-4 na batas. Gawin itong kasiya-siya, make it satisfying. Ang pinakamahalagang tuntunin sa pagbabago ng gawi. Kapag nakakaranas tayo ng kasiyahan mula sa isang bagay, ipinapadala ng ating utak ang mensahe na, maganda ito, ulitin natin ito sa susunod. Ang mga bagay na may agarang gantimpala ay inuulit. Ang mga bagay na may agarang parusa ay iniiwasan.
Ang ikaapat na batas ay nagpapataas ng tsansa na ulitin mo ang iyong gawi sa susunod na pagkakataon. Ang pagkakaiba ng agarang gantimpala versus pangmatagalang benepisyo. Ang problema, mas masarap sa pakiramdam ang masasamang gawi ngayon pero masama ang epekto sa hinaharap. Samantalang ang mabuting gawi ay mahirap gawin ngayon pero may magandang resulta sa hinaharap. Halimbawa, masarap kumain ng fast food ngayon pero masama ito sa kalusugan sa hinaharap. Madaling magbabad sa social media ngayon, pero sinasayang nito ang ating oras. Mahirap mag-ehersesyo ngayon, pero may pangmatagalang benepisyo sa katawan. Mahirap mag-ipon ngayon, pero may financial freedom sa hinaharap. Ang solusyon, magdagdag ng kaunting kasiyahan sa mabuting gawi, at magdagdag ng kaunting sakit sa masamang gawi. Paano mapanatili ang mabuting gawi araw-araw? Ang mahalagang bagay sa pagpapatibay ng isang gawi ay ang maramdaman mong matagumpay ka, kahit sa maliit na paraan. Paano ito gawin? Gamitin ang visual tracking, o pagsubaybay sa progreso. Bigyan ang sarili ng maliliit na gantimpala. Halimbawa ng visual tracking. Gumamit ng habit tracker o kalendaryo. I-cross out ang bawat araw na nagawa mo ang habit mo. Gamitin ang paperclip strategy. Bawat natapos mong task, ilipat ang isang paperclip o marble mula isang lalagyan patungo sa isa pa. Gumamit ng fitness app upang makita ang calorie burn mo araw-araw. Bakit ito epektibo? Ang pagmarka ng progreso ay nagbibigay ng instant na kasiyahan. Nakakatulong ito upang hindi mo putulin ang iyong chain ng mabuting gawi. Mas matindi ang epekto ng mga nawalang araw kaysa sa naipon mong tagumpay. Golden Rule. Huwag palagpasin ang 2 sunod na araw nang hindi ginagawa ang habit mo. Kahit hindi mo magawa ng buo ang habit mo, gawin mo pa rin kahit kaunti. Halimbawa, mas mabuti nang gumawa ng 10 push-ups kaysa sa wala kahit isang beses. Paano masira ang masamang gawi? Gawing hindi kaakit-akit at hindi nakakatuwa ang masamang gawi. Paano ito gawin? 1. Gamitin ang accountability system. Humanap ng accountability partner na magbabantay sa iyo. Halimbawa, kapag hindi ako nag-ehersisyo, magbabayad ako ng 500 piso sa kaibigan ko. 2. Gumawa ng habit contract. Formal na isulat ang kasunduan sa sarili mo, o sa ibang tao, upang sundin ang habit mo. Halimbawa, kapag gumamit ako ng social media sa oras ng trabaho, magbibigay ako ng 100 piso sa isang charity. Bakit ito epektibo? Mas madaling umiwas sa masamang gawi kung may agarang parusa o kahihiyan. Halimbawa ng paggamit ng atomic habits sa tunay na buhay. Mabuting gawi, ehersisyo. Gawin itong halata. I-set ang workout schedule, magtatrabaho ako ng 6 AM sa sala. Ilagay ang dumbbell sa madaling makita na lugar. Gawin itong kaakit-akit. Makinig ng paboritong podcast habang nagwo-workout. I-reframe ang mindset, hindi ako napipilitang mag-workout. May pagkakataon akong palakasin ang katawan ko. Gawin itong madali. 2-minute rule, magsuot lang ng workout clothes at mag-stretch muna. Bawasan ang distractions, hindi mag-check ng phone hanggang matapos ang workout. Gawin itong kasiya-siya. Gumamit ng habit tracker, i-cross out ang bawat araw na nagawa ang workout. Magpadala ng progress picture sa accountability partner. Paano puksain ang masamang gawi, pagbawas ng social media? Gawing hindi halata, i-delete ang mga social media apps sa phone. Gawing hindi kaakit-akit. I-reframe ang mindset. Ang pag-scroll ay gawain ng mga tamad, ang paggawa ng content ay para sa matatalino. Gawing mahirap. Iwanan ang cellphone sa ibang kwarto habang nagtatrabaho. Gawing hindi kasiya-siya. Gamitin ang accountability system. Kapag gumamit ako ng social media sa oras ng trabaho, magbabayad ako ng 100 piso sa partner ko. Conclusion. Paano gamitin ang batas na ito? Bigyan ang sarili ng instant reward upang gawing satisfying ang mabuting gawi. Gamitin ang visual tracking upang makita ang progreso. Huwag palagpasin ang 2 magkasunod na araw nang hindi ginagawa ang habit mo. Gawing hindi kaakit-akit at hindi nakakatuwa ang masamang gawi sa pamamagitan ng accountability system. Ang sikreto sa pangmatagalang tagumpay ay gawing mas rewarding ang mabuting gawi at mas hindi kaakit-akit ang masamang gawi. Maraming salamat sa pakikinig hanggang dulo. Kung umabot ka rito, isa lang ang ibig sabihin niyan, seryoso kang gustong baguhin ang iyong buhay sa pamamagitan ng maliliit ngunit makapangyarihang mga gawi. Ang pagbabago ay hindi nangyayari sa isang iglap, pero sa bawat maliit na hakbang na ginagawa mo araw-araw, unti-unti mong hinuhubog ang hinaharap na gusto mo. Kung nagustuhan mo ang video na ito at may natutunan kang mahalagang aral, huwag kalimutan na i-like, i-share, at mag-subscribe.
I-share mo ito sa mga kaibigan o kapamilya mo, baka ito rin ang simula ng pagbabago nila. At syempre, gusto kong marinig ang iyong opinyon. Ano ang habit na gusto mong simulan pagkatapos mapanood ito? I-comment mo sa ibaba, at sabay nating sundan ang ating progress. Maraming salamat muli, at kita-kits sa susunod na video. Tandaan, ang maliit na gawi ay may malaking resulta.